Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 153 at 154 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa kanyang nasilayan ay agarang ngang naunawaan nitong si Jinhyuk na iyon ang pinakarason kung bakit di gumana ang Eye of Gluttony para dito kay Nirasha, sapagkat kasalukuyang tuta nga daw ito ng isang itinuturing na Diyos. Pagmamayabang pa nga nitong babae na alam nitong binata na dito na magwawakas ang buhay nitong lantang gulay na emperador, habang patuloy lamang etong sina Chunyusong sa pagtakas papalayo at sinusubukang i-activate ang ilan sa mga patibong na nagkalat sa naturang lugar upang makalayo kina Arun at Chandra. Huwag na nga daw nilang sayangin pa ang kanilang mga lakas at pumanig na lamang kuno etong binata sa kanilang puwersa. Sinang-ayunan nga nitong si Jinhyuk ang naging payag ni Nirasha, sapagkat sa ngayon ay iilan na nga lamang di umano ang nananatiling nasa panig nitong emperor, kasabay ng bagya niyang pagngiti na ito nga daw ang dahilan kung kaya't kanyang kinumbinsi ang ilan pang mga tao na suportahan silang protektahan etong si Emperor Reynard III. At ito ay walang iba kundi ang mga madre sa pangunguna ni Archbishop Sabana kasama ang dalawang sadistang magkapatid. Tila ba nabuhayan naman ng loob etong si Penimir noong muling makita niya etong dati niyang iniirog. Agad nga siyang pinagaling nito at ipinahayag na naroroon sila buhat sa paunang pahayag at babala nitong si Teresa tungkol sa paparating na pag-aaklas laban sa imperyo at kanyang ang pinuri ang kagitingang ipinamalas nitong nangihinang Grand Sword Master. Samantalang ang kanilang matamis ngang sandali ay agad na pinutol nitong galit na si Beinstein at nagtataka kung bakit naroroon etong nasabing Archbishop. Seryoso namang sinagot siya ni Savannah na naroroon siya upang pulbusin ang natitirang brain cells nitong si Beinstein na naging isang traidor sa imperyo, kasabay ng pag-atas dito kay Teresa na magmadaling ilayo etong si Emperor Reynard III sa naturang lokasyon. Galit na galit nga etong duke sa patuloy na pagdating di umano ng mga asurot na humahadlang sa kanyang plano, kung kaya't napagpasya niyang gamitin na ang kanyang skill na command signal at kinuha ang atensyon ng lahat ng mga sundalo sa buong Kapitolyo. Aniya ay nagtraidor nga daw sa kanila etong kanilang leader at planong ibigay ang imperyo sa mga dayuhan. Kaya't bilang kanilang duke ay kanyang inatasan ng mga ito na kanilang samahan siyang patalsikin sa trono etong si Emperor Reynard III para sa kapakanan di umano ng kanilang imperyo mga master. Ang kaniyang payag nga ay kaagad na kumalat sa buong nasasakupan ng Kapitolyo, kung saan ang ilan sa mga sundalong naroroon ay nakita ang mga tumatakbong sina Teresa kasama ang kanilang emperor. Wala ngang pag-aatubili ang mga ito na sinunod ang kautosan ni Beinstein, subalit isang malakas na kutos ang tumama sa ulo ng isa sa mga sundalo na nagmula pala sa nauurat na si Archbishop Sabana. Galit nga nitong isinaad na kanila nga daw tuturuan etong mga nagtaksil sa imperyo at hanggat maaari ay huwag silang papaslang kung hindi kinakailangan. Eto namang sina Arun at Chandra na plano nga sanang habulin etong sina Abraham ay pinigilan naman nitong dalawang sadistang magkapatid. At planong ang mga ito ay harapin bilang mga kapwa manlalaro na ikinabahala naman itong dalawa. Ang mga pangyayari nga sa itaas na bahagi ay agad ding napag-alaman nitong bagyang naiinis na si Nirasha at kanyang napagpasyahan na siya na lamang mismo ang papaslang sa matandang emperor. Matapos na turuan aniya ng leksyon at palambutin etong matigas na ulo ni Kang Jinhyuk. Agad nga nitong inatake etong ating pangunahing tauhan gamit ang kanyang kakaibang sandata. Ngunit sa kabila ng lakas at bilis nitong tinataglay ay madali lamang naiwasan ng binata. Subalit kasabay naman nito ay ang pagpapakawala ni Nirasha ng isang sapak gamit ang lakas ni Shiva na talagang nagpatalsik sa binata papalayo sa kanya. Sa kabila naman ng nasabing lakas ng pag-ataking isinagawa ni Nirasha ay nagawa pa rin itong madepensahan ng ating pangunahing tauhan at pinaalalahanan pa nga etong babae na igalang ang pagiging sagradong himlayan ng mga yumaong naging leader ng nasabing imperyo na pinagtawanan lamang nitong nasabing manlalaro sapagkat hindi naman daw iyon mahalaga sa kanya at tanging ang maakyat ang mas mataas na palapag ng tore ang kanyang pinaka-adhikain. Ngunit bigla na nga lamang siyang natigilan at naging seryoso ang pagmumuka sapagkat pinaplano na nga nitong si Jinhyuk na gamitin sa mga oras na iyon ang isang Heaven's Designation Stone. Huwag nga raw maging padalos-dalos etong binata sapagkat posibleng hindi maging maganda ang impresyon sa kanya ng mga nilalang na naninirahan sa mas mataas na palapag ng tore. Ngunit pinagtawanan na lamang nitong ating pangunahing tauhan ang nasabing pahayag sapagkat sanay na nga raw siya tumanggap ng ganong klaseng pagtrato mula sa mga itinuturing na Diyos.
kasabay ng tuluyang pag-activate niya ng nasabing mahiwagang bato. Hindi nga makapaniwala etong si Nerasha sa aksyong isinagawa ng binata, kasabay ng tila ba paghintong muli ng oras sa kanilang lokasyon. Ang nilalangan na pinili ni Jinhyuk na makontak sa ngayon ay talagang makikitang hindi nasisiyahan sa kanyang panggagambala, at buwat sa lakas nitong tinataglay ay nagawa pa nitong wasakin ang restriksyon na inilatag ng system at nagpasya pang personal na bisitahin ang lokasyong kinaroroonan nitong individual na nais gumawa ng koneksyon sa kanya. Isa nga itong demonyo at talagang makikitang galit na galit buwat sa pagtanggi nga raw nitong binata sa nakaraan na maging kanyang disipulo. Hindi nga daw niya matanggap ang kalapastangan ng ginawa sa kanya at hinamon pa nga itong ating pangunahing tauhan na muli nitong ilad sa kanya mismong harapan ang nasabing pahayag. Ang demonyo ngang ito ay walang iba kundi ang mismong Demon King na tinatawag na Rotting Heart Veriel, mga master. Naalala nga kasi nitong si Veriel ang naging payag ni Jinhyuk noong siya ay nasa ikalimang palapag pa lamang ng tore, kung saan ay kanyang nasambit na hindi nga luluhod ang isang tigre sa harapan lamang ng isang hamak na aso at tuluyang tinanggihan ang pagiging kanyang disipulo. Subalit hindi naman nagpatinag sa kanyang pagbabanta at matinding intimidasyon etong binata at ninais pang tulungan na lamang siya di umano ng naturang Demon King sa pagkakataong ito. Buwat nang naroroon na lamang din etong si Veriel sa nasabing lokasyon. Natawa nga lamang etong hari ng mga demonyo sapagkat pinagmumukha di umano siyang may utang na loob sa binata, habang nagpaplano na nga sa ngayon kung anong klaseng espesyal na sumpa ang kanyang ilalatag sa katawan nitong ating pangunahing tauhan. Ngunit natigilan nga etong si Veriel nung nasambit nito ang pangalang Chun Yusong, sapagkat malamang nga daw ay siya ang naglagay ng nasabing espesyal na kondisyon para pasuotin ito ng maid outfit. Mukha nga raw isa siyang avid fan nitong binata at nag-e-enjoy sa mga klase ng content na kanyang ina-upload. Sana ganun din kayo sa akin, mga master. Saad pa nga ni Jinhyuk na kung tutugon nga daw etong Demon King sa kanyang nais ay mas lalo pang pagaganday niya ang klase ng mga ina-upload niyang content at tiyak na hindi ito maboboring. Hanggang sa lumipas pa nga ang ilang sandali at ating makikita itong nabiglang pagmumukha ni Nerasha buwat ng kanyang masilayang nagsasagawa din ng skill na tinatawag na Unison of Body and Mind etong si Jinhyuk para dito naman sa tinatawag na Demon King Veriel. Maging etong ang Diyos na si Shiva ay hindi rin makapaniwala na pumanig itong nasabing Demon King sa isang binata na pinagtawanan nga lamang nito sapagkat hindi na nga raw niya kinakailangan pa ng anumang rason dahil sapat na para sa kanya ang aliw na kayang ipagkaloob nitong si Jinhyuk, mga master. Buwat nga sa pagpapahiram nitong si Veriel ng kanyang kapangyarihan kay Jinhyuk ay madali lamang at mas literal na nangibabaw na ang kanyang kapangyarihan kumpara dito kay Nerasha na nasambit ngang hindi ba't isinaad nitong binata na hindi nila dapat sirain ang sagradong himlayan ng mga naging leader ng imperyo na taliwas nga daw sa kanyang isinasagawang aksyon sa ngayon. Subalit sinagot nga lamang siya nitong binata na ayos lamang iyon sapagkat kaniya na lamang sasabihin na etong babaeng kanyang kinakalaban ang siyang tunay na may gawa ng lahat ng pagkasira sa naturang lugar na mas lalo lamang ikinatuwang marinig nitong Demon King ang pagiging tusot sinungaling ng ating pangunahing tauhan. Sa ibang dako naman ay ating makikitang naging mainit na ang salpukan nitong sadistang magkapatid kontra kina Arun at Chandra na kapwa naguguluhan kung bakit nangingialam ang mga ito sa kanilang mga adikain. Wala namang ibang maisip na rason etong magkapatid maliban sa isang partikular na bagay at iyon nga daw ay dahil kanilang labis na hinahangaan etong manlalarong si Kang Jinhyuk. Kasunod ng magkasabay na pagbibigay ng mga ito ng napakalakas na sipa sa kanilang mga pagmumuka na tuluyan nagpabagsak kina Arun at Chandra sa lapag. Masaya nga etong si Teresa buwat sa tagumpay nitong sina Cassie at Judelo hanggang sa kanyang madama ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa ilalim na bahagi ng kanilang kinaroroonan at agad na naunawa ang matindi ang labang nagaganap sa pagitan nitong sina Jinhyuk at Nerasha. Sa mga oras ngang iyon ay nagpasya na etong Diyos na si Shiva na ipagkaloob etong kanyang absolute mandala upang tuluyang manalo laban sa demonyong labis niyang kinamumuhian. Bagya namang nadismaya etong si Veriel sa pagpapasyang ito ni Shiva at nagbabala para dito sa binata na ang kanyang skill na Unison of Body and Mind ay hindi nasasapat sa ngayon upang talunin etong babaeng tuta ng nasabing Diyos. Ngunit hindi naman nabahala etong ating pangunahing tauhan sa naging aksyon ni Shiva at isinaad ang kanyang pangako kay Veriel na kanyang ipapakita dito ang isang pasilip batay sa kanilang naging unang payag. Nagsimula na nga siyang ilabas ang mga items na naging kanyang pabuya
at ang lahat ng mga ito ay kanyang pinagsama-sama hanggang sa kanyang matagumpay na nagawang makopya ang exclusive Holy Lance na pagmamay-ari nitong Demon King na tinatawag na Darkspear Kishan. Hindi nga ito makapaniwala na nagawa nitong binata at literal na masayang masaya habang agarang ginamit na nga nitong si Jinyuk at malakas na inihagis patungo sa direksyon nitong si Nirasha. Maging eto ngang si Shiba ay hindi rin sukat akalain na makakahanap etong si Veriel ng napakalakas na manlalaro na patuloy lamang siyang kinukutya at pinagtatawanan. At kasabay na binigyang diin na ganun nga daw kalakas ang mga nabibilang sa Demon Realm, kasabay ng tuluyang pagkasira nitong barrier na nilikha ni Nirasha. Gayon din ang pagkawala ng bisa ng unison of body and mind nilang dalawa ni Shiva buwat sa lakas ng pag-ataking pinakawalan para sa kanila. Magkagayon man, ay binigyang diin itong si Jinyuk na hindi niya hahayaang mamatay sa nasabing pag-atake etong si Nirasha, habang ang kanyang lakas nga ay nagawa pang tumagos hanggang sa itaas na bahagi ng kastilyo kung saan naroroon etong si Teresa. Maya-maya ay kapwa nga nawala na rin ang bisa ng pagsasama nitong binata at si Veriel, na mas lalo lamang umigting ang pagnanais na siya ay maging kanyang disipulo. Samantalang doon nga rin ay tuluyan ng tinanggap nitong Guildmaster ng Gandhara ang kanyang pagkatalo. Ngunit patuloy pa rin siyang natatawa sapagkat nagkakamali nga daw etong ating pangunahing tauhan kung sa tingin niya ay tuluyan ng magwawakas ang revolusyon sa imperyo nang dahil lamang sa kanyang kabiguan. Muli ay wala namang interes sa mga ganung payag etong si Jinyuk at mas minabuti pang lagyan na lamang etong si Nirasha ng hypnosis barrier upang makatulog muna at kanyang mapagpukusan di umano ang gusot na nagaganap sa imperyo. Aminado nga siyang tangi ang solusyon dito ay kung muling manunumbalik ang katatagan nitong nasabing emperador na siyang magiging susi upang may pagkaloob sa kanya ni Penimir ang pabuyang kanilang napag-usapan. Gulong-gulong nga ang kanyang isipan sapagkat wala siyang solusyong nakikita sa kalagayan nitong lantang gulay na emperor hanggang ang kanyang pagdinilay-nilay ay tuluyang nahinto buwat sa paglabas nitong si Alice na nakaisip nga ng isang paraan na posibleng maging epektibo at mapanumbalik sa katinuan itong pag-iisip ng hangal di umano na emperor mga master.